Halos araw-araw nanganganib talaga ang buhay ng mga OFWs kasambahay sa Middle East. Kung di pinatay, binugbog, minaltrato o inabuso. Hindi niya pa rin ako tinatantanan sa bunot, sampal dito sa kan. Gaya na lamang nitong isa nating kababayan ngayon ang umihiyaw sa social media. Umiiyak at takot na takot dahil sa sinapit nito sa kamay ng kanyang madam. Naani sa kanya, ginulpi, sinakal, sinampal at sinipa-sipa umano siya ng kanyang madam matapos nitong itapon ang kutsilyo. Kaya't bugbog sarado ngayon ang katawan ng ating kababayan. Kaya't sa takot ni kabayan, tumakas ito at nagtago sa nakilala niya sa Dubai na isa ring Pinay. Kaya nandito ako, nagtatango ako sa kanya. Kaya sana ma-share nyo ito para makuha ko man lang yung passport ko at yung sahod. Ngunit pinaghahanap umano siya ngayon ng mga kapulisan dahil sa kinasuhan daw ito ng kanyang madam at binaliktad umano ang buong kwento. Ipinalabas umano ng kanyang among babae na itong ating kababayan ang may kasalanan. Kaya't nagmamakaawa ito ng tulong ngayon sa publiko na ikalat ang kanyang video para makarating sa makinauukulan kay OWA Administrator Arnel Ignacio at sa chairman ng Migrant Workers Senator Raffy Tulfo para matulungan siyang mapauwi sa Pilipinas. Dahil napag-alaman nitong ating kababayan na plano ng kanyang amo na ibenta siya sa iba kaysa sa pauwiin siya sa Pilipinas. Gusto kasi ng amo nito na mabawi ang nagastos sa pagkuha nito noon kay kabayan. Kaya siguro gusto ito ibenta sa ibang employer at dadalhin daw ito sa Kuwait para doon na magtrabaho at para na rin makuha ni kabayan ang passport nito at sweldo sa kanyang among babae. Kaya't lubos ngayon ang pagmamakaawa ng anak ng OFW na sana'y diringgin ng mga kinataas-taasan ang panawagan ng kanyang ina na isang OFW kasambahay sa Dubai na kinilalang si Jocelyn Artugin na taga Southfield, Cabuyao. Sa post ng anak, ani dito, ako po ay lubos na humihingi ng tulong nyo at pa-share na din po para makarating sa kataas-taasan natin. Sana po matulungan nyo po ang aking nanay dahil siya po ay sinaktan ng kanyang amo at siya po ay binaliktad ng kanyang amo. Pinakita lang po ang pagtakas niya, hindi po ang buong pangyayari noong August 17. Sana matulungan nyo po kami na makauwi ang nanay ko po. Lahat po ginawa na namin. Nagtatago po ang nanay ko dahil nagsumbong na ang kanyang amo sa pulis at binaliktad ang kanyang kwento. Sana panoorin niyo po ang video ng aking nanay at makarating po sa kataas-taasan na maaksyonan po ang aking nanay dahil wala po siyang mapuntahan doon. Humihingi po ako ng tulong sa inyo, Sir Raffy Tulfo at Sir Arnel Ignacio. Sana po matulungan niyo po kami at ang aking nanay na makauwi ng maayos. Kasi may naisipan kong tumakas kahapon kasi ayokong baka ibenta nga niya ako. Yung buta na lang meron akong kakailalang tinawagan na pwedeng malapitan. Kaya nandito ako, nagtatango ako sa kanya. Kaya sana ma-share nyo ito para makuha ko man lang yung passport ko at yung sahod ko kasi yung balita ko, kinasuhan ako daw ng madam ko. Nagkwento na daw ng ibang kwento. Sabi ko, ipakita niya sa mga polis yung tunay na pangyayari nung araw ng 2:30 ng hapon. Yun ang inirereklamo ko yun sa network ko. Wala akong Please pa-share naman mga kababayan para matulungan natin si kabayan. Napakalaking tulong po ng share natin para mapaabot sa mga kinataas-taasan itong panawagan ni kabayan. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi.